Nagbanggaan na naman si VP Sara Duterte at ang Kamara de Representante. Ngayon ay dahil naman sa ICC. Nagsalita si VP Sara kanina tungkol dyan. Basahin natin yung balita. Ito kasi yung sinabi sa balita kanina. VP Sara Duterte reminds House, Marcos said Philippines is done talking with the ICC. Totoo naman yan. Nangyari talaga yan. Pero ano bang pinanggagalingan nito, mga kutsero? Balikan natin yung kwento kasi importante kasi yung context. Sa mga ganitong usapan, importante yung konteksto. Okay, ito kasi yung nagumpisa. November 21, may mga miyembro ng Kongreso na si Benny Abante tsaka isa pa. Si Benny Abante tsaka yung sa One Rider. Ayan. Ramon Rodrigo Gutierrez. Ayan. Nagpanukala sila ng isang House Resolution 1477. Sinabi nila na bakit hindi na natin papasukin ng ICC sa Pilipinas? Yun yung yung kanilang sinasabi. Ngayon, may narinig akong interview ni Benny Abante. Ang dahilan daw niya ay ito. Siguro makipag-cooperate tayo kay ICC para mapatunayan natin na tumatakbo ang ating judicial system. Yun yung excuse niya. Tapos mga kutsero, kanina sinigundahan ito, kahapon pala, sinigundahan ito ni Edsel Lagman. Siyempre si Edsel Lagman, oposisyon to. So kung ano man yung resolusyon na papabor sa oposisyon, sesigundahan niya talaga yan. For sure yan. Ito sinabi niya. Albay Representative Edsel Lagman said that President Ferdinand Marcos Jr. might consider the sentiment of the House of Representatives and cooperate in the investigation of the ICC on the war on drugs of the previous administration. Yan. Ito ho yung pinanggagalingan nung sinabi ni VP Sara Duterte. Ayan, ito ho yung balita. Ito po yung sinabi ng ABS-CBN. No? The Vice President Sara Duterte on Thursday urged House lawmakers to respect President Ferdinand Marcos Jr.'s non-cooperation policy on the ICC's investigation into the drug war of her father, former President Rodrigo Duterte. This comes after the chamber tackled a resolution urging the government to cooperate with the investigation. Okay. Andito na naman tayo sa resolution. Again, mga kutsero, tulad nga ng sinabi ni Edsel Lagman, ang House resolution is a sentiment. Okay? Sentimiento po yan. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol dito sa topic na ito, tayo muna yung mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa SendWave! Ayan mga kutsero, kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas. Gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay download ang SendWave app. Ayan, gamit at gawa kayo ng account dyan. Ilagay nyo yung account details. At pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code na Coach Jared, may makukuha pa kayong karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na sa SendWave for all of your remittance needs. Okay, saan na yun? Ayan o. Might consider the sentiment of the House of Representatives. Okay. Nangyari na po ito before. Naalala nyo, nung panahon ng ABS-CBN lockdown, ABS-CBN franchise issue, naglabas din po ng sentimiento ang lower house. Naglabas din ng sentimiento ang Senado. Both of them, gusto nila bigyan ng franchise ang ABS-CBN. Noong mga panahon na yun. Sinunod ba ni Digong? Hindi. Hindi. Bakit? Hindi. It's not within his purview. So, totoo lang. Real talk lang mga kutsero. Wala ho kasi yun sa mga dapat niyang gawin kasi aabot lang yun sa lamesa niya kapag umabot na yung bill ng franchise. Hindi naman inapprove sa Kongreso yung franchise But anyway, so ayun nga. So again, this is a sentiment. Okay. Ngayon, bilang sentimiento, the president may accept it and may not accept it. Okay, bilang sentimiento. Bilang general feeling of the House of Representatives, pwede niyang tanggapin yan, pwede rin niya hindi tanggapin. It's actually up to him. Bakit? Because the president is the principal architect or the primary architect
of our foreign policy. Yan po ay galing sa desisyon ni Justice Leonen. Tungkol din po yan doon sa ICC rin actually. Meron pong ano, I just forget the GR number ngayon, no. Pero yung kaso na po na ito ay tungkol sa kaso na ifinail nila Bam Aquino, Francis Pangilinan, Kiko Pangilinan. If I'm not mistaken, kasama rin dyan si Franklin Drilon, si Laila De Lima, etc. Yung ano, yung Ocho Derecho. Ayun sila. Nag-file sila ng kaso laban kay Digong. Bakit? Kasi he unilaterally, without, quote-unquote, without the approval of Congress, nag-pull out tayo sa sa ICC. Diba? Kinancel natin yung ating membership sa ICC. So, finailan siya ng kaso sa Supreme Court na parang may TRO tapos mandamus, etc. etc. Doon sa decision na yon, sinabi po ni Justice Leonen, Associate Justice Leonen, na ang principal architect ng ating foreign policy ay ang presidente. Sinabi ho niya yan doon. At kung meron ho siyang ginawa na unconstitutional o labag sa ating saligang batas, pwede daw na mapagbigyan yung kanilang kahilingan. Yung petisyon nga nung Ocho Derecho. Wala daw eh. Wala. So, na-dismiss yung kanilang petisyon. Ayan. Ngayon, mga kakotsero, bilang, what do you call this? Principal architect of our foreign policy, or primary architect of our foreign policy, si PBBM po ang pwede magdesisyon kung tayo ay babalik dyan. Kaya po sinabi ni VP Sara, ito yung sinabi ni VP Sara. Basahin natin yung kanyang statement. Ito yung kabuuan ng kanyang statement. In light of the sudden and unannounced joint meetings being convened in the House of Representatives regarding the ICC's jurisdiction over our country, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very words that our President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., reiterated less than half a year ago. So meron ditong may konting expose dito si VP Sara. Sudden and unannounced joint meetings being convened in the House of Representatives. Ibig sabihin, may mga grupo sa loob ng Kamara de Representante na nag-uusap-usap at yun ay nakarating sa kanya. Tungkol sa pag-usapang muli ang pagpapayag na pumasok ang ICC sa jurisdiction ng Pilipinas. Yun. Tapos pinaalalahanan na ang sinabi na ng ating Pangulo tungkol sa ICC, actually, wala pa talagang isang taon niya sinabi to. Sabi niya, any probe conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. We are done talking with the ICC. Like what we have been saying from the beginning, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. So malinaw naman yung sinabi ni Presidente at hindi naman nagbago yan. Kailan niya unang sinabi yan? Sinabi ho ni Presidente yan February, actually, kampanya pa nga niya yung sinasabi. February 18, 2023, sinabi ni Presidente, Marcos says he cannot cooperate with ICC unless jurisdiction question is answered. Ano ba yung jurisdiction? Ang jurisdiction po, ibig sabihin niyan ay ang pagkakaroon ng otoridad ng korte sa pagkatao or sa cause for action or yung yung nirereklamo or sa cause. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa ilalim ng jurisdiction ng korte, ibig sabihin, ang korte ay may binibigyan ng kapangyarihan na mag-decide o mag-desisyon sa kung ano ang gagawin sa'yo. Ganun lang yun. Ganun lang yun basically. So, yun po ang pinag-uusapan natin dito. Pag sinabi ho nating, sino ho bang may jurisdiction sa war on drugs? Si ICC ba o ang Pilipinas? Sino ba dapat na nag-iimbestiga? Si ICC ba o ang Pilipinas? Yun ang pinag-uusapan dito. Jurisdiction over the cause and jurisdiction over the person. So, pag jurisdiction over the person, ibig sabihin yung korte magkakaroon ng kapangyarihan doon sa tao na kinasuhan.
So in this case, sila, si Digong, si VP Sara, Bongo, sino pa ba? Bato de la Rosa, at yung iba pang mga actor sa war on drugs. Na jurisdiction over the person. Jurisdiction over the cause, yung mga nagreklamo. So, this is a very powerful thing actually na ibinibigay sa ating korte. Napaka-makapangyarihan po talaga ng ating korte. Lalo na kapag ikaw ay nag-file ng kaso. So pag sabi po ni Presidente, hanggat hindi pa nasasagot yung issue ng jurisdiction, kung sino ang may kapangyarihan sa kaso, sa cause, at sa tao, hindi tayo pwede mag-cooperate sa ICC. Sinabi na ni Presidente yan nung February. Tapos, inulit niya yan. March 28. Philippines Marcos to shut out ICC after losing drug war appeal. March 28 to. Wala pa nga isang taon eh. 8 months ago. Ito, February 18, 2023. Ito, March. Ito naman, July. Ito yung pinaka-latest. PH won't cooperate with ICC on Duterte drug war probe. Si Presidente ho talaga nagsabi niyan. Malinaw ho yan. Malinaw ho yan. Kaya nga, itong si Lagman, ang drama niya, ito yung drama niya. Palagay ko naman ang ating Pangulo ay titignan yung sentiment ng Kongreso, ng House of Representatives, at sa mundo naman, wala namang na-close. Pwede ma-open. Yung mga executive agencies ay pwede magpalit ng isip kung talaga nakikita nila na tama talaga na mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Yan sinabi ni Lagman. Bakit nila pinipilit to? Kasi kapag hinayaan natin to, mga kakutsero, mawawalan po ng jurisdiction ang Pilipinas sa kaso laban kay Digong. At pag nawalan tayo ng jurisdiction sa kanilang pag-iisip, mas magiging fair o mas magiging patas daw yung hearing na gagawin laban kay Digong. Sa isip lang nila yun, totoo. Walang nakakaalam kung totoo mangyayari yun o hindi. Sa isip lang nila yun nag-e-exist. Pero ano sinabi ni PBBM nga noong July? That's it. We have no appeals pending. We have no more actions being taken. So I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Tapos na tayo sa ICC, sabi ni Presidente. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC in their investigations here in the Philippines. Hindi na natin, wala na. Patuloy natin questionin ang kanilang jurisdiction sa ating bansa. Sabi pa niya, basta tapos na ang lahat ng ating pag-uusap sa ICC. Kagaya ng sinabi namin mula sa umpisa, we will not cooperate with them in any way or form. Malinaw naman kasi talaga yung sinabi ni Presidente. They are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipino. Bakit mapupunta sa Dahig? Kaya't dito dapat, he added. Yun ang sinabi. Dito daw dapat, mapupunta dapat ang kaso. Okay. Ano ba yung sinabi ni VP Sara? So, syempre, yun ang una niyang statement na naging firm na ang ating Pangulo dyan. Irespeto naman doon ng Kongreso yung sinabi ng ating Presidente tungkol dyan. 3 beses niya inulit 3 beses inulit-ulit, guys eh. Diba? Tapos eto. Ayan. Given this clear standpoint, we urge the House to respect the position of the President, who is the chief architect of our foreign policy. I think sinasabi ko kanina, decision ni Leonin. The President has likewise affirmed that his opinion is based on the fact that the ICC ceased to have jurisdiction over the Philippines upon the effectivity for withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019. Okay. Ngayon, sa same jurisprudence ni Associate Justice Leonin, sinabi naman niya doon na dapat ang Pilipinas mag-cooperate doon sa mga dates na kasali tayo sa ICC. Sinabi niya yun doon. Ba't alam niyo ano nakakatawa? Pagkatapos niyang sabihin yun, papakita ko nga yung case sa inyo. Wait lang, pakita ko sa inyo. GR number 238875. Ayan, Kiko Pangilinan, Drilon, Bam Aquino, Laila de Lima, Rizal Tiberos, Antonio Trillanes. Ayan. Versus Alan Peter Cayetano, Medeldea, Locsin, Panelo. Kasama dyan si Presidente.
Puntahan natin yung desisyon ng Supreme Court tungkol dun sa sinabi tungkol sa jurisdiction. Sabi, withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligations it has incurred as a member. Kung may obligation tayo, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a party to the statute, including any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigation and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. So, ibig sabihin, ang sinasabi ng dito, ni Justice Leonin, during this time, nung sinulat niya itong ponente na to, doon sa mga panahon na member tayo ng Rome Statute, dapat mag-participate tayo. Lalo na yung kaso ay na-file bago tayo umalis. Nakasulat naman A state party withdrawing from the Rome Statute must still comply with this provision. Even if it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Yan po yung sinabi sa decision ni Justice Leonin. Malinaw naman yan. Walang problema. Pero, ang nakakatawa dito, so sinabi niya yung statement na yan. Tapos, sa Chapter 20 o sa Part 20, petitioners claim that the country's withdrawal from the Rome Statute violated their right to be provided with ample remedies for the protection of their right to life and security. So parang, ang weird lang ng transition sa akin ni Justice Leonin dito. Usually hindi ganito magsulat si Justice Leonin. No? Kapag na-assign lang kami ng digest na galing sa mga decision ni Justice Leonin, very very, yung logic niya sunod-sunod. May may sequence yan. Tapos very, para siyang nagkukwento. Dito medyo, parang medyo na-weirdohan ako dito. Dito sa part na to. This is not a criticism of Justice Leonin. It's more of an observation. Na parang naisingit na to, itong parte ng 19. Parang isiningit. Kasi, dito, ang pinag-uusapan, yung pag-withdraw sa Rome Statute, etc., tapos, na kailangan ng approval ng Parliament, ng Kongreso, which is actually the complaint. Ang complaint po nitong kaso na to, yun ho talaga, na gusto nilang pigilan si Digong na mag-withdraw sa Rome Statute. So, yung buong decision was about it. Tungkol ho doon yung decision. Tapos, all of a sudden, pagdating dito sa 19, biglang doon sa obligasyon. Medyo parang, medyo lumayo ng konti. Again, this is not a criticism of Justice Leonin. It's just parang, kapag nagbabasa kami pag binabasa ko iba niyang cases for digest, malinaw yung kwento. Kumbaga, may sequence siya. Pero dito, parang itong parte na to ng 19, naisingit. So ito sabi niya ngayon. Consequently, liability for the alleged summary killings and other atrocities committed in the course of the war on drugs is not nullified or negated here. The Philippines remained covered and bound by the Rome Statute until March 17, 2019. Malinaw to sa jurisprudence natin. So dapat, ang sinasabi dito, partly is mag-participate. Kaso, sa Part 20, sabi, petitioners claim dahil wala na rong paraan para ma-hold accountable si Digong sa war on drugs. Kaya walang choice, kailangan bumalik sa Rome Statute. Biglang kinontra yan ni Justice Leonin. Biglang kinontra. Sabi niya, this fear of imagined diminution of legal remedies must be assuaged. Dapat pigilan daw to. Yung pangamba na wala nang iba pang paraan para mabigyan hustisya yung mga namatay daw sa drug war. Pinatay daw. Yung mga pinatay daw ni Digong sa drug war. Dahil meron daw ibang paraan. RA 9851. Yun ang sinabi niya. Meron daw batas sa Pilipinas na pwedeng gamitin para ipangkaso sa mga tao na nag-violate ng acts on crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity echoes the substantive provision of the Rome Statute.
Ano ibig sabihin yan? Simple lang ho. Kahit ho sabihin natin na meron pa rin tayong responsibilidad na hayaan ng ICC na mag-imbestiga or meron tayong obligasyon na dapat sundin na tayo ay mag-participate sa ICC, hindi pa rin daw nawalan ng remedyo ang mga quote-unquote biktima. Meron pa rin kayong remedyo. Paano? Sa pamamagitan nito. Magkaso kayo sa Pilipinas through Republic Act number 9851. Ang tanong, may nagkaso na ba? Alam nyo mga kotsero, nung panahon na to, 2019, ang may ang may immunity from suit lang ay ang presidente. Presidente lang ho ang may immunity from suit. Pero yung iba, it's fair game. Si Alan Peter Cayetano, okay? Salvador Medialdea, Teodoro Locsin, Salvador Panelo, wala silang immunity from suit. Sino pa? Ayan. Ito pala sila. Ayan. No? Ito yung mga respondents. IBP versus Medialdea, Alan Peter Cayetano, Teddy Locsin Jr. Lahat yan. So, hindi sila exempted. Hindi sila exempted, guys. Pwede silang kasuhan. Si Digong lang ho hindi pwedeng makasuhan. Pero mga kotsero, hindi nila maa-accomplish yung gusto nilang mangyari kung hindi si Digong ang kakasuhan. Kaya sila, during this time, ang kutob ko lang naman, during this time, kaya ang kinasuhan nila, kaya sila pumunta sa ICC, International Criminal Court, ay dahil the president is immune from suit. Therefore, he cannot be tried within the jurisdiction of the Philippines. But that was then. Noon yun. Hindi na siya presidente ngayon. Wala pa rin. Ipipilit nyo pa rin si ICC? Bakit? Ba't pinipilit nyo pa rin si ICC? 2022 na. 2023 na. Hindi na Pangulo si Digong. Ipipilit nyo pa rin si ICC? Kaya po sinabi ni VP Sara dito, unconstitutional. Yung pag-iimbestiga na yan. Unconstitutional yan. Sabi niya, Sara Duterte, allowing ICC probe degrades Philippine legal institutions. Totoo ho yan. Bakit ho? Ipapaliwanag ko po sa inyo sandali. Base lang naman to sa pagkakaintindi ko. And feel free to disagree. Wala namang problema dun. I could be wrong, but I could also be right. Kasi po mga kotsero, meron po tayong tinatawag na complementarity rule. May complementarity rule po tayo pagdating sa Rome Statute. Ano po yung complementarity rule? Ito po yun. Ito may definition pa tayo. Ayan. What does complementarity mean? The ICC is complementary to national criminal jurisdictions, meaning that states have the primary competence and authority to investigate and prosecute international crimes. Ibig sabihin po mga kotsero, sa atin pong complementarity rule, complementarity rule, ang ibig sabihin po niyan mga kotsero, kapag meron dong ginawang krimen na related sa international crimes, ang may pangunahing jurisdiction o may pangunahing otoridad para mag-imbestiga at kasuhan ang mga tao na kabilang diyan sa kaso na sa pag-violate ng batas na yan ay ang estado. The state, not the ICC. Si ICC po is the court of last resort. Principle of complementarity is implemented by the ICC through Articles 17 and 53 of the Rome Statute, which deal with the condition for a specific case to be admissible to the ICC. Ibig sabihin, pag binasa mo rin yung Article 17 and 53 ng ICC, makikita mo ano yung mga kondisyon na dapat meron ang bansa
na nagfa-file ng kaso sa kanila para tanggapin ni ICC. Okay, puntahan ngayon natin yan. Yung Article 17 and 53. Ito po yung Rome Statute. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Ayan. Ito po yung Rome Statute. Pakita ko po sa inyo. Rome Statute of the International Criminal Court. Ayan ha. Malinaw na malinaw yan ha. Okay, game. Punta ngayon tayo sa Article 17. Issues of admissibility. Having regard to paragraph 10 of the preamble and Article 1, the court shall determine that a case is inadmissible where hindi raw pwedeng tanggapin kung ang kaso ay iniimbestigahan ng Estado na may jurisdiction doon, na may otoridad doon sa kaso na yan. Unless kung hindi willing or unable genuinely to carry out investigation or prosecution. Ano pong ibig sabihin dito? Kung ayaw daw ng Estado na imbestigahan or hindi kayang imbestigahan, totoong hindi kayang imbestigahan ng Estado yung kaso na crimes against humanity, saka lang pwedeng tanggapin sa ICC. The case has been investigated by the state which has jurisdiction over it and the state has decided not to prosecute the person concerned. Oh, nahuli. Dininig. Inimbestigahan. Pero hindi napatawan ng parusa. Yun, pwede raw dalhin sa ICC yun. Unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the state to genuinely prosecute. The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint and the trial by the court is not permitted under Article 20 and the case is not of sufficient gravity to justify further action by the court. So, mga kotsero, ano pong ibig sabihin nito sa Article 17? Ibig sabihin, malinaw naman to. Kapag hindi kayang dinggin o ayaw dinggin ng ating sariling mga korte, ng ating sariling judicial system, ang crimes against humanity case laban sa gusto nilang laban sa hinabla, dun lang daw yan pwedeng iakyat sa ICC. Ang tanong, kaya nga lagi kong tinatanong, may nagkaso na ba sa Pilipinas eh. Naiintindihan ko nung nakaupo si Digong. Walang problema. Naiintindihan ko yan. Kasi presidente siya. At bilang presidente, he is immune from suit. Hindi siya pwedeng kasuhan. Hindi na siya presidente ngayon. Hindi na siya pwedeng hindi na siya presidente ngayon, ba't di nyo kasuhan? Treaties may effectively implement the constitutional imperative to protect human rights and consider social justice in all phases of development. But so can a statute as Republic Act No. 9851, the Philippine Act on Crimes Against Humanity, Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity does. The President, as primary architect of our foreign policy and as head of the state, is allowed by the Constitution to make preliminary determinations on what at any given moment might urgently be required in order that our foreign policy may manifest our national interest. Yun nga, ito sinabi nyo. Meron naman tayong batas para kasuhan siya. So may nagkaso na ba? None that I know of. So ba't di nyo kasuhan sa Pilipinas? Yun po yung sinasabi ni VP Sara dito. Nakakabastos ho ito sa ating mga korte. Tahan natin sinabi. To allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrades our legal institutions. Maski po si Justice Leonin, yun din ang sinabi niya. Partida. Hindi nila kaalyado si Justice Leonin. Pero ito yung jurisprudence. Mga kotsero, ito na lang sa mga abogadong nakakapanood sa atin.
kung meron mang huwes na nakakapanood sa atin, tatanggapin niyo ho ba na ang ating mga batas ay hindi sapat para i-prosecute ang isang tao na nagkasala allegedly ng crimes against humanity? Na ang mga abogado natin, ang ating mga huwes ay walang kakayahan na i-prosecute ang isang tao na allegedly committed the crime of crimes against humanity? Nakakabastos naman yun sa ating judicial system. Not only that, mga kotsero, kahit po meron tayong Rome Statute, meron po tayong Constitution, 1987 Constitution. Sa Article 2, Declaration of Principles and State Policies, Section 2. Huwag natin basahin itong una, ito na lang. Basahin natin lahat. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Ano pong ibig sabihin niya? Marami pong nakaka-misinterpret nito. Sinasabi nila, para pang dahilan sa ICC. Sinasabi nila, meron tayong Section 2 ng 1987 Constitution. Sabi, tinatanggap natin ang generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Mga kotsero, meron po tayong tinatawag na Doctrine of Incorporation. Papakita ko sa inyo kung yung Doctrine of Incorporation. Gamitin natin tong GR 139465. Under the Doctrine of Incorporation, rules of international law form part of the law of the land, and no further legislative action is needed to make such rule applicable in the domestic sphere. Pero it doesn't end there. The Doctrine of Incorporation, as applied in most countries, decrees that rules of international law are given equal standing with, but are not superior to, national legislative enactments. Yung mga batas po sa ibang bansa ay hindi superior sa mga batas na ginagawa sa Pilipinas. In states where the Constitution is the highest law of the land, tulad sa Pilipinas, such as the Republic of the Philippines, both statutes and treaties may be invalidated if they are in conflict with the Constitution. So kung hindi pasok sa Constitution natin, cannot be. Meron tayo sa Constitution natin, dinidefine natin kung ano ang ating judiciary. Yun po yung sinasabi ni VP Sara, na nakakainsulto sa ating mga korte, na nakakainsulto sa ating mga abogado sa Pilipinas. Kung hahayaan natin ang prosecutors ng ibang bansa ang mag-iimbestiga dito sa kaso ng crimes against humanity. Ngayon, mga kotsero, bakit ba kasi pinipilit tong sa ICC? It's more political than anything else. It's more political than anything else. Political lang mo yan. Tina-target lang talaga nila si Digong. That's it. Ngayon, siguro, by extension, tina-target na rin nila lahat ng sa palagay nila are parties to the war on drugs. By extension, si Bato de la Rosa, si Bongo, and apparently, pati daw si VP Sara. Hindi ko alam paano napasok si VP Sara dyan. That's so weird. Sobrang weird nun. Pero, may punto po si VP Sara. May punto po siya, mga kotsero. Hindi natin may kakailan. May legal basis yung sinabi niya. Medyo napahabalan tayo sa video na to dahil nga tinry nating i-breakdown yan. Pero may legal basis siya. May legal basis siya. Una, ang chief architect of our of our foreign policy ay yung presidente. At si presidente na mismo ang nagsabi, hindi na natin gagawin yan. Hindi natin gagawin yan. What else? It's a disregard to our constitution. Bakit? Kasi
'di ba, meron nga tayong mga provision sa constitution natin na responsibilidad ng bansa na protektahan ang ating mga karapatan at mag-prosecute sa mga sa mga tao na lumalabag sa batas ng Pilipinas. Nasa jurisdiction ng Pilipinas eh. So ngayon, and meron pa nga yung doctrine of incorporation, tapos in case of conflict, the municipal law, yung hindi ko sasabi municipal law, yung ano yung hindi mga ano pang barangay, hindi yun ang ibig sabihin. Yung local laws ang mananaig in case of conflict. Ay, binasa naman natin kanina eh. So mga kotsero, paano na? May punto si VP Sara. Mali ba siya sa sinabi niya? No. She's not. Tama yung sinabi ni VP Sara. So bakit nga pinipilit ito? This is the only purpose I can think of is really politics. Politika lang to, guys. At sana ho, mga kotsero, kasi ganito yung ginagawa nila nung panahon ni Digong eh. Ginagamit yung politika, yung sistema para maisulong yung kanya-kanyang agenda nila. Ganito yung nangyari nun eh. This is just an extension of it. And I hope, mga kotsero, na hindi mag-participate dito si Presidente. And then, I'm quite confident that he won't. I'm quite confident he won't. Pero, nonetheless, I hope he doesn't participate in the circus that is happening dito sa pinagagagawa ng mga dilawamping CPP na to. Para lang makaganti sila kay Digong at kasi ganito yung ginawa ng mga dilawamping CPP sa tatay nila eh. Pinagmukhang masama in the world stage kahit wala naman. Kung ano-anong kaso ang pinaghahabla tapos ngayon isa-isa na nandi-dismiss. It's practically the same things. And it's practically the same thing and I hope na ikita to ni Presidente Bongbong Marcos. I hope he does. Kasi this is nothing more than political persecution. So I hope he sees through the whatever veneer of legitimacy there is dito sa proposal na papasukin ng ICC. Ulitin ko lang, mga kotsero, nung panahon ni Digong na siya ang presidente, may immunity ang presidente kaya siguro dinala doon ng kaso. But nonetheless, ba't di nila pinrosecute yung mga nasa ilalim? At mga kotsero in fairness, pinrosecute yung mga nasa ilalim, yung mga police, at yung mga sino-sino pang mga accountable dyan sa mga pagpapatay sa war on drugs. At sila po ay nako-convict. So, paano na? Diba? Paano mo sasabihin na wala tayong judicial system? Si Laila De Lima ang nakapagpiyansa eh. Walang mangyayari dito, guys. Most probably ang kahihinatnan nito more debates, more divisiveness, at more away sa iba't ibang mga partido. Kaya yan ang mangyayari dyan, mga kotsero. So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito at maraming pong salamat sa inyong panonood sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Coach Jared po ang pangalan. Doon po ako lalagay ng mga updates ko. At pa-follow na rin at subscribe na rin itong Coach Jared YouTube channel natin. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless you. I'll see you next time. Bye!